Hello, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa zodiac sign na Taurus with the earth elements, Lola Baby nagpapakilala. Isa lang pong like, subscribe, share. Bigyan ko kayo ng reading sa buong buwan ng August. General po ito, hindi po ito personal. If you want a private reading, dito po. Okay? Nasa description box ko po ang email ko sa profile. Tingnan natin your overall energy. Para sa mga Taurus. Yan, okay. Watch and wait. Meron dito. Sandalit yung microphone. Yan. Sandalit, ina-adjust ko lang. Yan. Hindi, sana hindi basag. Teka, parang basag. Okay? Sandali. Ayan. Yan, para hindi basag. Yan, okay. Watch and wait, meron dito tinatawag number 53. Okay, yan. So, down natin sa number 8. Watch and wait. Seahorse spirit. Diba, okay? So, alam mo ba yung seahorse pagka nanganganak, napakarami. It's like tinatawag daan-daang mga seahorse ang lumalabas sa kanyang parang tiyan, diba? So, ibig sabihin, full of abundance, di ba? You're full of abundance. Watch and wait. Baka ito yung tinatawag na may mga abundance na darating sa inyo, di ba? Okay. Maaaring ay sabihin na nating galing sa trabaho ninyo, di ba? Okay. So, meron ditong butterfly spirit, okay? Transformation is beautiful, di ba? Okay. So, narito meron ditong tinatawag number 11, di ba? So, it's like tinatawag, teka muna it's like meron ditong attraction, di ba? It's like, sabihin na nating merong, you will be approached, okay? Maaring love and romance itong nakikita ko dito, okay? It's like tinatawag meron kayong mga tagahanga, di ba? You are, sabihin na nating very attractive kayo sa opposite sex. Yan So, it's more about, ang nakikita ko dito yung tinatawag, halimbawa yung manliligaw, they will express their feelings. They have special feelings for you. Okay? Yan. So, maaari ito yung tinatawag na merong hahalina sa iyo. It's like sabihin na nating baka makukuha ang iyong atensyon. Baka ito yung magaling magsalita. Baka ito yung tinatawag na siya na ang soulmate mo. Diba? It's like yung iyong atensyon is mapupunta sa kanya. Okay? Yan ang nakikita ko. Someone wants to win you back. Diba? Yan. So, naglilinggar. Okay? Naglilinggar ang inyong tinatawag dahil ito ay the butterfly spirits. Naglilinggar kayo. Okay? Halimbawa, sabihin natin sa mga bulaklak, di ba? Your smells, your sense is lingering. Very attractive, di ba? Cat spirit, claim your independence, di ba? Yan. Number 13. Okay? Yan. So, nakikita ko dito, for some of you, is yung tinatawag na nawawala na kayo ng privacy. Diba? It's like pinanghihimasukan na ng iba ang inyong buhay. Maybe your love life, diba? Pinanghihimasukan na nila. Baka yung pananalapi mo, diba? Yung trabaho mo, yung relationship mo, diba? Ibig sabihin nito yung tinatawag na, okay? Baka naman nahihirapan na kayo, may mga burdens, responsibilities, crosses. Gusto na ninyo yung tinatawag bitawhan ito or mabawasan man lang, di ba? Para ma-enjoy nyo yung tinatawag na independence. Independence, di ba? Okay. So, let me see. So, that's the energy, overall energy na nakikita ko sa inyo. Okay, the garden. For some of you, maganda ang garden ninyo. Very clean. Siguro, everyday you work in your garden. It's like tinatawag ito ang iyong trophy, di ba? Ito ang iyong... It's like you want to show the world. Maybe pinipicturean mo ito, pinapakita mo sa social media, di ba? It's like most of the time, maaaring maghapon, di ba? Yan. Na doon ka sa garden mo. Okay, yan, di ba? Or maybe you want to go to the forest.
You love forest, you love nature, you love trees, you love vegetables, you love flowers, all kind of vegetables, all kinds of plants with flowers or no flowers, di ba? At home ka sa tinatawag nature. You love nature. Maybe sabihin na nating tinatawag na mahilig kayong mamasyal, di ba? Sa nature. Yan na. At peace kayo, di ba? Yan, no? Pagka kayo nasa nature, di ba? Maaari ito'y sabihin na natin sa kabukiran, di ba? With the number 15, di ba? Okay. So, maaaring dito kayo nag-unwind para tumahimik. Let's say sabihin natin, para tumahimik lang yung isip ninyo, ma-relax kayo, di ba? Kumbaga dito, let's say sabihin natin, napunta ka sa kabukiran, naroon ka sa parang, naroon ka sa iyong garden, di ba? Yan. The divine feminine, di ba? Okay? Set sa number 11, di ba? So nakikita ko for some of you here is you're not corrupted. You are a loving person, di ba? Hindi corrupted. Hindi kayo corrupted, okay? Your mind, nakikita ko dito, your mind, your spirit, di ba? Is not corrupted. Okay? It's like you love animals, di ba? Maybe you love birds, maybe may alaga kayong ibon. Yan, oh. Di ba? So, ibig sabihin ito yung isip ninyo, pag masdan mo naman yung brain mo, your mind is tinatawag na matamis, di ba? Puro prutas. Ibig sabihin, hindi ka malisyosong tao, di ba? Yan, hindi ka bastos na tao. And you love to show your tinatawag na femininity, the yin and yang. It's more about yin, nakikita ko sa inyo. You're very, very feminine, di ba? Lalaki ka man or babae. Maybe you love to show your breast, di ba? Maybe kung ito'y lalaki, lagi nakabukas ang dibdib niya, di ba? To show their masculinity, their attractiveness, di ba? Kung ito'y babae, naka-low neck ito, di ba? Para makita yung kanilang the full yung shape ng breast nila, okay? So, maaari itong mga taong ito'y mahilig magpamango, okay? Mababango okay? Mahilig magpamango. And sirin, ibig sabihin nito yung tinatawag na hindi sila mga iskandalosong tao, di ba? Hindi sila mga bastusin. So, meron ditong inner peace. Yan, okay? So, ibig sabihin, maybe for some of you, it's about reading. Maybe you love to read books, di ba? Science fiction. Ano pa, di ba? Maybe you want to, ito sa Google, di ba? Sa internet, nagbabasa, di ba? It's like, yan. So, for some of you, it's about tinatawag na relaxation, holiday. Maybe you love tinatawag na astrology, di ba? The stars, gardening. I am enough. Yan. You have nothing. Hindi kayo nagrereklamo. Hindi kayo mareklamo. It's like nakalagay kasi doon, I have enough, di ba? Hindi kayo mareklamo sa buhay. It's like kampante kayo, di ba? Maybe kaya kayo nagbabasa dito, interested kayo about tinatawag na mga bansa gusto nyo puntahan. Let's say, you want to see the pyramid in Egypt, di ba? Or you want to study astrology, di ba? Or maybe the planets, di ba? For some of you, plants, di ba? Flowers, di ba? Okay? Whatever is this, maybe it has something. Nakikita ko dito for some of you, yung mahilig kayo sa bags, di ba? Okay? You love beautiful bags, yan. And you love to drinks. Maybe mahilig kayong uminom ng mga cola, okay? Mga shakes, di ba? Yan, mga fruit drinks, di ba? And you love more on tinatawag sandwiches. Mahilig kumain ng sandwiches to, okay? So, mahilig sila yung tinatawag na kasapatos, di ba? Okay? Magaganda yung mga damit nila, pati hair nila. Pati blouses nila, di ba? Magaganda, okay? So, let's see what's in your energy. Taurus, okay? Yan, naroon dito the bottom card. See? The Three of Cups, di ba? Okay? Ano ang the Three of Cups? Contentment, di ba? It's like dito sabihin na nating
hindi ka nagrereklamo. Halimbawa sabihin natin sa asawa mo, di ba? Yan. It's like dito yung tinatawag na kasundo mo lahat, di ba? Yan, kasundo mo nanay, tatay, kapatid, asawa mo, anak mo. Di ba? Mga tao sa kapaligiran. Yan. So nakikita contentment, di ba? The Three of Cups. So narito yung tinatawag the Six of Cups. Yan. Okay? It's about your kapartner, di ba? Ibang tao. Maring marriage ito, di ba? Maring soulmate mo na pangasawa mo, di ba? Okay? So maring ito yung tinatawag your relationship to others, di ba? Okay? Tinatawag na wala kang problema. Kung ito na may asawa mo, ibig sabihin, tinatawag na lahat ng pangangailangan mo siya nagdadala. Okay? Siguro, ang asawa mo is tinatawag as seaman, di ba? Ano pa? Okay? A policeman, a military, or sabihin na nating a lawyer, di ba? A detective, or meron ditong tarot readers, astrologers, di ba? Maari ito yung nagtatrabaho sa ospital, di ba? They are taking care of the sick. Okay? Maaring nasa ambulance, maybe a doctor, di ba? Okay? So, teka muna, isara ko muna ito, ha? Yan. Dito muna tayo sa inside in what's in your energy, di ba? So, ang energy na ito, it's not only you. It's about you and them, okay? So, ibig sabihin ninyo, hindi pa kayo sigurado, okay? Narito kasi ang the Fool, okay? You are not sure kung itong tinatawag na, let's say sabihin ninyo, asawa ninyo, di ba? Okay? Trabaho ninyo, di ba? Relationship nyo to others. Hindi nyo alam kung there is a tinatawag na everlasting relationship, di ba? It's like tinatawag till death do us part kung ito'y asawa. Diba? Hindi nyo pa alam kung halimbawa kung kayo nasa marriage, hindi nyo alam kung ito'y pangmatagalan. Diba? Okay? So, for some of you, yung tinatawag halimbawa hindi nyo alam kung hanggang gaano katagal, okay? Hanggang kailan, okay? Kayo maligaya sa relationship na ito. Okay? Halimbawa sa trabaho, hindi mo alam kung ito yung tinatawag na permanente ka na sa trabahong ito. Diba? Okay. So for some of you, hindi mo alam, diba? Kung ikaw is habang buhay ng mag-isa. Baka naman single ka, habang buhay kang mag-isa. It's like wala kang karelasyon. O sabihin na natin wala kang trabaho, maaring iniisip mo na hindi mo alam kung hanggang kailan ka walang trabaho. Diba? So, dito narito yung tinatawag na the wheel. Okay? The wheel of fortune. So, ibig sabihin nito yung tinatawag, huwag kang mag-alaala. Okay? Kasi lumabas ang the wheel of fortune. Luck is coming. Yan, Taurus. Diba? Huwag kang mangamba. Okay? Alisin mo ang pangamba sa iyong puso. Yan. The Fool and the Wheel of Fortune to the Six of Cups. That's in your energy. Okay? Ibig sabihin nito, alisin mo ang doubts, ang fears sa puso mo, sa buhay mo. Okay? Sapagkat ito'y hindi na magtatagal. Okay? Ibig sabihin nito, kung ito'y asawa, everlasting, hindi kanya iiwan, di ba? Walang iwanan. Kung ito'y trabaho, ibig sabihin nito, yung tinatawag, maaasahan mo hanggang sa ikaw is mag-retired, di ba? Maganda ang retirement mo. So, tingnan natin itong tinatawag your strength. Narito ang tinatawag na the Six of Swords, di ba? It's about your strength, di ba? Okay. So, ano ito? It's like tinatawag na it's the Six of Swords, di ba? Is all about you and them ang nakikita ko. Okay? So, it's more about tinatawag na ito ba is teka muna ha. Ito ba yung trabaho ninyo? Okay? Are you an IT?
Are you part of the tinatawag group of people, an organization? Are you the one, let's say sabihin natin, are you a rebel? Sino ang rebel? Meron bang rebel dito? Is this you, your partner, your kapatid, your anak? Sino may rebel dito? Okay? Yan. Yan. Sino yan? Ha? Okay. Asawa mo, sino yan sa trabaho mo, okay? You're dealing with a rebel, a person very, meron dito yung tinatawag very, unique, okay? Yan. Ibig sabihin nito magaling magsalita pati ito, okay? High intellect, masyadong mataas ang pag-iisip. So meron dito, it's about tinatawag na trabaho ng trabaho. Yan. It's like tinatawag na sabihin na natin ito, okay? Baway mga kapatid. Ang bawal sabihin na natin yung mga kapatid mo, di ba? May mga problema sila. Sa iyo lumalapit. Okay? So, yan na nakikita kong your strength, di ba? Halimbawa sa bahay, ikaw ang nagpupuno ng mga kailangan ng iyong magulang. Ikaw ang nag-aalaga sa magulang mo, di ba? It's like masaya ka, di ba? It's like sinasabi mo na masaya ang puso ko, maligaya ako pag ako'y naglilingkod sa aking magulang, pag ako'y naglilingkod sa aking mga kapatid, pag ako'y naglilingkod sa aking asawa, maligaya ako, di ba? It's like tinatawag dito, they are your happiness, di ba? Yan kung sino man ito. The Six of Swords, di ba? Okay? Fun time together. Yan ha. So for some of you, ibig sabihin nito, it's like magkakasama kayo pagka may picnic, di ba? Pagka halimbawa ay pupunta sa concert, di ba? Especially at work, nakikita rin dito, okay? Yung tinatawag your dedication, di ba? Yan. Your intelligence, di ba? So, ibig sabihin nito, success. May success, okay? Kaya yung strength mo, it produces success, di ba? Yan. So, maano din, since kayo yung mga tinatawag na earth elements, di ba? Kaya dito nakikita your patience. Napakahaba ng inyong pasensya, di ba? Okay? So, for some of you, meron dito yung tinatawag na the Eight of Swords, di ba? Okay? To the Seven of Swords, yan. Ano ito? You are restricted. It's like dito, restricted ang iyong tinatawag na, it's like they are stopping you. Let's say, sabihin na natin sa trabaho, ano, okay? Halimbawa sabihin na natin kailangang magbigay ka. It's about your strength tayo, okay? Sabihin na natin nagbibigay ng idea, nagbibigay ng what's your opinion, di ba? Kasi the Eight of Swords, kita mo nakatakip ang mata. So, andito tayo sa tinatawag na the Six of Swords, di ba? It's like tinatawag, okay, I want your opinion, di ba? Yan. Pero dito, ibig sabihin nito, yung tinatawag na nire-restrictuhan nila, okay? Kung ano ito sinishare mong opinion, your opinion is right, di ba? It's like, okay, maganda opinion mo, but they don't, it's like hindi nila sineseryoso, okay? Yan, hindi nila sineseryoso. Yan ha, okay. Meron dito, it's like, sandali lang ha, okay. It's like you are treated like, ang nakikita ko yung halimbawa sabihin na natin in a relationship, di ba? It's like they put you in a, dito ka, di ba? Restricted eh. It's like, don't say a word, don't move, yan. You only say a word when I say to you. Diba? Yan. It's like, inilalagay ka nila, diba? Sa isang, halimbawa, sabi sa iyo, upo ka lang dyan. Okay? Don't say a word. I don't need your opinion. I don't need your ideas. I will tell you when you have to stand up. I will tell you when you will go to the bathroom. Diba? Yan. No? Nag-i-impose. Meron ditong very, tinatawag imposing. Yan ha. So, kaya dito yan nakikita mo, di ba? The Eight of Swords. Yan, it's your strength, di ba? It's about the strength.
Maaari ito yung mga tao, okay? Sabihin na nating asawa mo, maaari sabi ng asawa mo, huwag kang lalabas, di ba? Lalabas ka lang pag sinabi ko sa iyo. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, nakikita dyan, your strength, maaari your pasensya, di ba? Okay? So, let's see the challenge, okay? Yan. So, narito yung tinatawag, someone wants to make, teka muna. Merong attracted sa inyo, okay? Yan o. It's an action, di ba? Okay? A blessings, yan. And whatever is this, di ba? Okay? Na masyadong fiery. Tingnan ko lang saan ito. Sandali lang, ha? Okay? Okay. Kasi kung ito, babasahin ko ito. Yan, tinatawag na the Six of Cups to the Six of Swords to the Ace of Wands. Okay? Meron dito, tinatawag marriage. Okay? This marriage, once upon a time, nagkaroon ng tinatawag na yaan paghihiwalay. It's like sabi nating nagpunta sa korte. Di ba? Kasi lumabas ang the Ace of Wands. Di ba? So it's more about, since naririto ang tinatawag na the Jupiter, the Uranus. Yan, the Fool at saka the Wheel of Fortune. Okay? So ibig sabihin nito, yung tinatawag, ito'y divorce na, either divorce, annulled, whatever. Okay? Yan, ibig sabihin nito'y magbabalik. Okay? Yan. Magbabalik ito. It's like meron ditong nakaraan. It's like forgiven. It's already forgiven. It's like this person na was humiliated, di ba? Na ito na-experience niya from the past. Kung dito lang sa tatlong ito dahil nagpakita ang the Ace of Wands, di ba? It's like tinatawag na humiliated, na insecure, di ba? Traumatic. Yan ha. Kumbaga dito yung naging kaaway, di ba? Nagkaroon ng tinatawag na pagmumurahan, di ba? Yan. So nagkaroon dito ng tinatawag na revolution, di ba? Kasi the Six of Swords to the to the Fool, okay? So ibig sabihin nito yung tinatawag na magpapanagpo ang landas kasi narito ang the Wheel of Fortune and they have to work out. Okay? It's like dito, sabihin na nating mending a broken heart, mending a relationship sa the Eight of Pentacles, di ba? Okay. So, maaaring ito yung tinatawag na, okay, forget the past, the Eight of Swords is more about tinatawag na follow your intuition, follow your hearts, di ba? So, it's tinatawag na rito ang the Justice, okay? Since the Justice has something to do about tinatawag na the Six of Cups, okay? To the Six of Swords. Yan, it's like sabihin na nating this person wants to be treated fairness. He wants this person wants fairness, okay? Yan, ibig sabihin nito yung tinatawag na pantay-pantay, di ba? Yan, hindi siya yung tinatawag na ano tawag dito? Okay? Pantay siya. Okay? Pantay to everybody. Diba? Yan. So, nakikita ko dito, there is, okay? Kasi lumabas ito. Okay? Ibig sabihin nito, meron nasaktan. Diba? Meron dito yung tinatawag na pagkamuhi. Pero it's like mag-i-ignite. Okay? Mag-i-ignite. Mai-inlove uli. Mag-aapoy ang damdamin. Kaya narito ang tinatawag na the Justice. Okay? So, ito yung tinatawag flaming hearts. Yan ha? It's like sabihin natin sasariwain uli nila ang nakaripas. Okay? Time on na. Yan ha? So, narito tayo sa challenge. Okay? So, nakikita ko dito a relationship. Maaari ito yung tinatawag na magbabalikan. Or there is a new relationship, a new romance, di ba? Maaari ito yung excess or bagong pag-ibig. Meron kasi ditong pangungulila. Okay? Yan. It's like there is a hatred. Yan. Either ito yung tinatawag na, okay, they want to give this relationship a try. Ayan.
a second chance, di ba? Okay? So whatever, pwede rin naman ito sabihin na natin dahil nasa challenge pa tayo, di ba? Maybe somebody wants to collab, okay? Yan, kung ano ito, okay? Kung aalisin muna natin itong tinatawag na the past, okay? Relationship, romance, kasi nakikita ko, ha? Okay? So, halimbawa sabihin natin they want to make a partner. Gusto nila makipag-partner, makipagrelasyon, di ba? Pwede rin naman ito yung sabihin na natin meron kang tagaligaw, di ba? Okay. So, maaring ito yung tinatawag na meron ditong happy couples, di ba? Maaring dito yung meron masiswerte. Kasi the Two of Cups, ibig sabihin ito yung tinatawag na forever and ever, everlasting, okay? An eternity, okay? Yan. So, there is also an engagement, di ba? Okay, engagement. Yan na. Kasi mangyayari dito sa the justice, okay? An engagement. Pag-iisang dibdib, di ba? Okay, a marriage. So, yan sa challenge ninyo, ha? Ibig sabihin nito, merong victory. Maybe it has something to do about your career, about your marriage life, di ba? Okay? Very, very challenging. So there is no, ibig sabihin nito kung ano itong mga doubts mo, di ba, fears mo, wag ka na. Okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag, relax, okay? Relax, take it easy. Yan na, okay? Yan, So, success for some of you. Maybe endeavors, some of your endeavors, di ba, magkakaroon ng tinatawag na success, okay? Endeavors in what areas of your life, okay? Yan, nakikita ko sa inyo, okay? So, punta na tayo sa the result, the outcome, okay? The overall energy. So, it's about your career, nakikita ko sa inyo, okay? Mag-i-ignite, ibig sabihin nito yung tinatawag na a victory, di ba? Abundance. Yan, kaya narito ang tinatawag na the wheel of fortune. It's about your missions, your goals, di ba? The path you choose, di ba? Yan. So, ano pa, di ba? Okay? It's about your leadership, graduation, di ba? As a parents, in your profession, di ba? Yan. It's about your calling. What is your calling? Karoon ng success, di ba? It's about achievement na ito. Okay? So, tingnan natin, ha? Okay. So, whatever is this. Okay? The truth, madidig up. Meron dito, it's like tinatawag na, okay, the truth will come out. Yan, ha? Ano ito? Teka muna, narito on the death, di ba? Ito yung tinatawag na if there is a fight between you and them, between you and your spouse, your children, your parents, your siblings, di ba? Ibig sabihin nito matatapos na. Okay? Yan, Kasi narinig ang the Two of Cups, di ba? It's like tinatawag fairness, justice. Justice will preserve, okay? Will serve. Justice will be served. Yan, okay? Halimbawa, sa korte, whatever is this, di ba? Let's say, sabihin natin there is a crime, di ba? Or sabihin na natin mga secrets, okay? Hidden agenda, hidden secrets, di ba? Yan, okay? Meron dito, halimbawa, sabihin natin, exhumed ang body for an examination, di ba? Maybe para malaman nila ang kinamatay ng taong ito, 'di ba? Ito is bawi sabihin natin the DNA kukuhanin. 'Di ba? So that is the result, the outcome, okay? So ibig sabihin nito for some of you it's about your career, 'di ba? Yan. Maring dito yung sabihin na nating magkakaroon ng tinatawag success, transformation, di ba? A phoenix rising from the ashes, di ba? So, ibig sabihin nito, tinatawag na, yan, blessings, yan, abundance, a lot of abundance. The result, the outcome, has it something to do about your work, di ba? Relationship to others, your profession, di ba? Okay? Yung tinatawag, halimbawa may mga ongoing battle kayo, di ba? Nakakapagod, di ba? Nakaka-strain, drained of energy, di ba? Ibig sabihin nito, it's malapit na, closing to success na, di ba? 9 of Wands to the tinatawag na, yan, the death,
to the, ibig sabihin nito, kung ano itong battle of the sexes, battle. It's like tinatawag na ongoing, may mga ongoing battle ba kayo sa buhay nyo? Yan, away sa neighbors, away sa asawa, di ba? Kaya narito ang tinatawag the justice, di ba? It's like tinatawag the result, di ba? Comes from you, maaring tinatawag, kailangan na siguro ito yung magpalampasan, di ba? Okay, so kung ano man itong hinihintay mo, di ba? Yan. So, maganda ha. Ano pa? Yan ha. So, for some of you, it's like tinatawag na, okay, soul searching, kakapain mo rin ang sarili mo, di ba? Kung sino man ito magbabalik sa buhay ninyo, sa Ace of Wands, okay? Sa tinatawag the Wheel of Fortune, the Justice, okay? Ibig sabihin nito, okay? The Two of Cups, yan. Yan. You don't know. Kaya na rin in the Fool, di ba? The outcome, the result. What you will expect, di ba? Soul searching. It's like, tatanggapin mo pa ba siya? Papapasukin mo pa ba siya sa buhay mo? Di ba? Or maybe this is their energy. Okay? They are thinking. They still don't know kung patatawarin mo sila because of the Six of Cups. Di ba? Tinatawag na aalisin na yung tinatawag barricades. Di ba? Yung mga nagpapahirap sa inyong relationship. Di ba? Okay? Para magkaroon ng tinatawag na the death transformation, the closing and the ending of a cycle, the closing of a page, okay? Ibig sabihin nito, the past is past, let's move to the present, let's move to the future, for your future, diba? So yan na nakikita ko, ha? For some of you, you need a quiet place, a quiet moment, a quiet time. Kaya siguro narito kayo sa garden, di ba? Okay? Para maisip ninyo, di ba? Yan. It's like tinatawag, you want to be fair, you don't want to bring harm to them, di ba? Okay? So it's about making decision, di ba? Okay? It's about making decision. If you want to end up, okay, a story, a chapter, okay? A relationship, a fight, an ongoing battle, fight between you and them, diba? It's like both of you are suffering, maybe, or baka hindi naman ikaw ang nagsasuffer, sila lang ang nagsasuffer. To make an end, ibig sabihin nito yung tinatawag, patawarin mo na sila or patawarin ka, okay? Para magkaroon ng tinatawag peace of mind, diba? Kaya narito ang the Wheel of Fortune.